Naniniwala po ko mga kapatid na sa bawat pagpunta natin sa church, syempre meron po tayong mga kanya-kanya at personal na pangangailangan at kahit papaano ay naghahanap ka ng paraan at sagot na sigurado o tiyak kung paanong matutugunan ang pangangailangan mo at masusolusyonan ang problema mo. Ang tawag doon mga kapatid ay practical o pagiging practical. Kaya kung gusto mong marinig, ang gusto mong marinig ay practical steps. Ang ibig po palang ibig sabihin ng practical ay sabi po sa Britannica Dictionary, practical relating to what is real rather than to what is possible or imagined. Sa Tagalog, nauugnay sa kung ano ang totoo kaysa sa kung ano ang posible o naisip lang. Sabi naman sa Cambridge, ang practical ay relating to real situations or actions and not thoughts or ideas. Nauugnay sa mga totoong sitwasyon o aksyon at hindi sa mga kaisipan o ideya lang. Sa madaling sabi mga kapatid, ang practical sa Tagalog ay tiyak at sigurado. Ayaw mo nang gawa-gawa lang, ayaw mo nang imahinasyon lang. Amen. Pastor, kaya ako narito ngayon, meron akong problema, meron akong pangangailangan at kailangan ko ng mga siguradong hakbang. Sigurado, hindi imahinasyon, hindi opinion lang ng tao. Amen. Ang kailangan ko ay practical steps na makakatulong para matugunan ang pangangailangan ko. At salamat sa ating Panginoon mga kapatid sapagkat meron tayong Bible. Amen. The Bible is a practical book. Amen. Practical, sigurado. Gaya ng ipinangaral ko noong midweek service, noong Huwebes, ang Bible, amen, hindi po ito ideya ng tao, hindi po ito karunungan, hindi po ito karunungan lang ng tao, kundi ang Bible, ito po ay karunungan ng Diyos. Kaya lahat ng mga nakasulat dito ay sigurado at tiyak, dahil ito ay salita mismo ng Diyos at mga kapatid, hindi po nagkakamali ang Diyos. Kaya, ibig sabihin itong practical book na ito, amen, dahil ito ay totoo, sigurado, pwedeng-pwede mo itong i-apply sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Kung meron man kayong tatanong sa pastor, anong may re-refer mo sa aking libro? Walang iba, ito agad, Bible. May kailangan ka? Amen. May problema ka? May gusto kong basahin? Bible. Bible is a practical book. Lahat ng practical steps, practical help na kailangan mo sa iyong mga kinakaharap na issue sa buhay at pangangailangan sa buhay, makikita po natin lahat dito sa aklat na ito. At ang ating pong main text ay isang tagpo sa Bible na mayroong isang lalaki na may siguradong pangangailangan, tiyak na pangangailangan, at kailangan niya ng siguradong tulong, practical help, para matugunan ang pangangailangan niya. Basahin po natin Genesis 24, verses 12 to 16. Ganito po ang sabi, at kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa iyong pagkalooban mo ko ng tagumpay ngayon. At ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umigib ng tubig. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mong yung banga upang ako'y makainom. At kanya sasabihin, uminom ka. At painumin ko pati ang iyong mga kamelyo, ay siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Ang tinutukoy diyang Panginoon si Abraham, small letter P. Amen? Ang big letter P, yun ay tumutukoy sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Bago pa man siya nakatapos ng pagsasalita, si Rebecca, na ipinanganak kay Bethuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham, ay lumabas, napasa ng banga sa kanyang balikat. Verse 16, ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki, siya ay lumusong sa bukal, pinuno ang kanyang banga, at umahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito sa bilang, O Diyos, ng mga kapatiran, mga mananampalataya na piniling sumamba sa iyo sa umagang ito.
mag-aral, Panginoon, at makapakinig ng iyong salita. Ako'y walang magagawa sa aking sarili lamang. Tulungan mo ako, Diyos, pangunahan mo ako. Puspusin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat. Lalabas kami, Panginoon, ngayong umaga na kami, O Diyos, ay nakatanggap ng mga siguradong hakbang at siguradong tulong na nagmumula sa iyo. Ito pong aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Mga ngaral po ngayong umaga, having practical help. Having practical help. Pagkakaroon ng practical o siguradong tulong. Tiyak na tulong. Diba? Ayaw mo nung parang, sigurado ba yan? Parang ganun, diba? May kailangan ako, sigurado ba yan? Ano ba yan? Subok ba yan? Proven ba yan? Amen? Una po natin pag-usapan, mga kapatid, foundations of help. Ang mga pundasyon ng tulong. Ang ating pong binasa, mga kapatid, para magkaroon lang po tayo ng background, si Abraham, sa panahong ito ay matanda na at malapit ng mamatay. At siya ay nag-utos sa kanyang pinagkakatiwalaan at nakakatandang alipin na ang pangalan ay si Eleazar, na siyang bida natin ngayong umaga. Siya yung pinag-uusapan natin dito sa Genesis 24. Ang alipin ni Abraham si Eleazar. Amen? Inutusan siya ni Abraham na kanyang Panginoon na siya ang hahanap ng mapapangasawa ni Isaac na anak ni Abraham. Genesis 24, 3-4. At ikaw ay aking panunumpain sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeyo na siyang aking tinitirhan. Kundi, ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. So narito, mga kapatid, si Eleazar, inutusan ng kanyang Panginoon na si Abraham, at yung utos ay sigurado, tiyak. Pupunta siya sa ibang lugar, hahanapin ang tamang babae mula sa tamang pamilya para gawing asawa ni Isaac na anak ni Abraham. Amen? At yun po, mga kapatid, ay hindi madaling task o assignment. Biruin nyo, mga kapatid, pupunta siya sa ibang lugar, doon ay hahanap ng babae para maging asawa ng anak ng kanyang master. Amen? Ganun lang ba yun kadali, mga kapatid, na sasama agad sa kanya yung babae na unang beses lang silang magkikita? Ano ba kadali yun? Parang Master Abraham, ganun lang ba kadali yun? Hanap ako ng babae doon, kukunin ko siya, bitin ko siya dito, tapos gagawing asawa na ng iyong anak. Kaya sa tagpong ito, mga kapatid, merong seryosong gawain o merong seryosong pangangailangan si Eleazar at kailangan niya ng siguradong tulong. Practical help. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi man katulad ni Eleazar, ang task mo, ang tungkulin mo, ang pangangailangan mo, pero ikaw din ay may seryosong pangangailangan sa umagang ito. Hindi ka katulad ni Eleazar na ang task niya dito ay matchmaker. Lalaki, may babae, parang siyang magiging tulay, magiging daan na mag-aasawa silang dalawa. Yun ang kanyang task. Pero kailangan niya ng tulong. Para sa kanya, hindi madaling assignment to. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, marahil ang iyong seryosong pangangailangan ngayong umaga, yan ay pwedeng may kinalaman sa iyong relasyon, mag-asawa. Sa inyong relasyon na mag-ina. Sa inyong relasyon na mag-ama. Amen? Sa inyong relasyon na magkapatid. Yan ay pwedeng may kinalaman sa iyong trabaho. May kinalaman sa iyong pag-aaral. May kinalaman sa inyong negosyo. May kinalaman sa inyong kalusugan. Ang kwento sa ating main text, mga kapatid, ay naglalaman ng dalawang mahalagang pundasyon para tayo ay magkaroon ng siguradong tulong. Ulitin ko, mga kapatid, ang kwento natin sa ating main text naglalaman ng dalawang mahalagang pundasyon para tayo ay magkaroon ng siguradong tulong, practical help sa iyong practical needs. Amen? Una, mga kapatid, God prioritizes His will. God prioritizes His will. Mas uunahin ng Diyos ang kanyang kalooban. Amen? Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Kung meron man na gagawin at isa sa katuparan ng Diyos dito sa mundo, yun ay palaging ang kanyang kalooban. Ulitin ko, kung meron man na gagawin at isa sa katuparan ng Diyos dito sa mundo, yun ay palaging ang kanyang kalooban. Amen? Kalooban sa ibang tawag ay gusto, nais,
Alam ni Eleazar na si Abraham na kanyang master ay tinawag at pinili ng Diyos. At ngayon, nag-utos si Abraham sa kanya. At sumunod si Eleazar sa inutos ni Abraham dahil naniniwala si Eleazar na ang inutos sa kanya ni Abraham ay ang kalooban ng Diyos. Kumbaga dito mga kapatid, pinapasok o sinasali ni Eleazar ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Kailangan kong isali, ipasok ang sarili ko sa kalooban ng Diyos. At mga kapatid, ngayong umaga, yon ang tamang gawin. Ipasok ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yun ang pinakita sa atin ng Panginoong Hesus. Mismo ang Panginoong Hesus, bago siya ipako sa krus, siya inanalangin muna sa hardin ng Getsemani. Sabi niya sa Luke 22:42, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ang nananalangin dito mga kapatid, mismong ang Panginoong Hesus. Lord, not my will, but your will be done. Amen? Hallelujah! Kaya lang, ang nangyayari ngayon mga kapatid ay kabaliktaran. Panginoon, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban ko ang masunod. Amen? Ito ang problema mga kapatid. Gusto natin ang Panginoon, pero hindi natin gusto ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang totoo ngayong umaga mga kapatid, ikaw dyan sa iyong kinaupuan, may iba kang gusto. Yun ang totoo, sapagkat may sarili tayong kalooban. Amen po ba? Amen. Subalit ngayong umaga mga kapatid, kung gusto mo ng practical help, tiyak na tulong sa iyong seryosong pangangailangan, kailangan mong ipaloob ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Why? Because God prioritizes His will. Because God cares about His will and not your will. Gusto mo na siguradong tulong? Amen? Not your will. God's will. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan nyo, sabi sa Matthew 6:33. Amen. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Mga kapatid, itong talatang ito, pwede nating sabihin sa talatang ito, hanapin muna ninyo ang kanyang kalooban. Hanapin muna ninyo ang kanyang plano. Hanapin muna ninyo ang kanyang ninanais, ang kanyang hangarin, ang kanyang gusto, ang kanyang nais. Bakit? Ano kasunod na sinabi? At ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag sa inyo. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Pwede natin i-paraphrase lang. Seek ye first the will of God. Seek ye first the plan of God. Seek ye first the wisdom of God. Seek ye first the righteousness of God. And all these things, ano yung all these things? Ang tumutukoy doon ay yung mga pangangailangan mo. All these things shall be added unto you. Sinasabi ng talatang ito mga kapatid, na makakatanggap tayo ng pabor at sagot at tulong sa Panginoon kung uunahin natin, kung ipapriority natin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon, isang gawain, isang pagpapasya, alam niyo mga kapatid, ang tamang tanong, ito ba ang kalooban ng Diyos? Amen. Naharap ka sa isang pagpapasya, sitwasyon, gagawin. Amen. Pero Lord, ito ba ang kalooban mo? Amen po ba? Amen. Pangalawa mga kapatid, God cares about His people. So first point pa rin. Ang sinusunod dito ni Eleazar ay si Abraham. Sino si Abraham? Siya ang tinawag ng Diyos na pinagmula ng mga Israelita. Sino ang mga Israelita? Ang bansang pinili ng Diyos na pagmamayari niya. So sa madaling sabi mga kapatid, amen, si Abraham dito ay iniibig ng Diyos. Pinahahalagahan ng Diyos. At alam niyo ni Eleazar. Kaya tingnan niyo ang panalangin ni Eleazar sa verse 12. At kanyang sinabi,
O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Panginoon, panatag ako na mangyayari ang inuutos ni Abraham sa akin dahil lingkod mo siya, dahil iniibig mo siya, at dahil mahalaga siya sa iyo. At ngayong umaga mga kapatid, hindi lang yung totoo kay Abraham, yun ay totoo din sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi ng Bible mga kapatid, ang sino mang sumampalataya na tumanggap kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sinong tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ka sa ating Panginoong Diyos. Iniibig ka ng ating Panginoon. Amen? Romans chapter 5 verse 2. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagaganap tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, nang tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, nang ikaw ay na-born again, ikaw ngayon ay nalalagay sa isang posisyon na ikaw ay may biyaya at pabor mula sa Diyos. Amen? Yung biyaya at pabor, ibig sabihin nito mga kapatid, dahil iniibig ka ng Panginoon, gusto kang tulungan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung anuman ang pangangailangan mo, mga kapatid, sa umagang ito, hindi lang ikaw ang mahalaga, pati ang pangangailangan mo, mahalaga sa Diyos. Because God cares about His people. And we are sons and daughters of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, itong pinangahawakan ko sa aking buhay. Amen. Simula nang tanggapin ko ang ating Panginoong Hesus, Lord, Amen, I am also your son. Tumanggap ako sa iyo, Panginoon. I am a child of God, Panginoon. Kaya iniibig mo ako. At anuman ang pangangailangan ko, Amen, kaya mong tugunin. Anuman ang mga problema na kinakaharap ko, kaya mong katagpuin, kaya mo kong tulungan. Malalampasan ko ito dahil mahal mo ako, Panginoon. Amen? Kaya itong dalawang ito mga kapatid, ang pundasyon, kapag ikaw ay nahaharap sa matindi at seryosong pangangailangan, amen, at kailangan mo ng tulong, amen, una, inuuna ng Diyos ang kanyang kalooban. That's always the first. God prioritizes His will, not your will. May pangangailangan ka, Lord, may pangangailangan ako, pero ito ang gusto kong paraan. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang paraan ko. It is your will, but not my will. Sumutulungan kita, prioritize my will. Andiyan pa po ba kayo? Amen. May pangangailangan ka, pero may iba kang gustong gawin. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto kong gawin mo. May gusto akong ipagawa sa iyo, na yun ang gawin mo. Tutulungan kita. Amen po ba? Parang yung ibig sabihin nun. At ikalawa, mahalaga sa Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Pangalawa, mga kapatid, pag-usapan natin, practical needs. Amen. Practical o siguradong pangangailangan. Practical needs. Si Eliezer dito mga kapatid ay inutusan ni Abraham na hanapin ang magiging asawa ng kanyang anak na si Isaac. Pero hindi lang siya basta inutusan ni Abraham, kundi merong criteria na binigay si Abraham. Una mga kapatid, binasa natin kanina, kailangan ay galing sa tamang pamilya o tamang angkan. Eliezer, pupunta ka sa ibang lugar, ang aking anak, huwag mong pag-aasawahin sa mga anak ng mga Kananeo. Kailangan mag-asawa si Isaac sa lahi o sa kamag-anakan lang namin. So, amen? So, specific, practical. Ikalawa mga kapatid, syempre, kailangan doon sa pamilya ngayon ay merong babae. Alam, pagpunta niyo doon, oh, ito na nga ang tamang pamilya. Amen? Meron po ba kayo dyan? Yung Panginoon ko, naghahanap ng mapapangasawa. O sige, meron kami dito. Paglabas ng mga anak, puro lalaki. Ay, lalaki din po yun eh. Ang kailangan po namin, babae. Eh, amin po ba? Eh, ikatlo, kailangan ay walang asawa yung babae. Sabi kanina, hindi pa nasisipingan. Amen? Sino mang lalaki? Amen? Ikaapat, kailangan ay willing yung babae na sumama sa kanya. At ito yung pinakamahirap sa lahat. Amen? Pero yung mga kapatid, unang beses sila makikita ng babae, sasabihin niya, pwede ka bang sumama sa akin? Amen? Yung Panginoon, yung anak kasi ng Panginoon ko si Abraham, kailangan niya na mapapangasawa at alam kong ikaw yun. Ikaw ang pinili ng Diyos. Halika na, sama ka na sa akin. Yan yung babae, ganun lang yun? Huh?
Ngayon na tayo nagkita, tapos gusto mo sasama agad ako sa'yo? Unang-una, sino ka? Amen? Pangalawa, ano sinasabi mo, mag-aasawa ko sa anak ng Panginoon mo? Di ba? Ikatlo, di ba? Sino yon? Sino mapapangasawa ko? Ano yung tsura niya? Wala pang Facebook nun. Hindi ko ba makita ang tsura niya? Amen po ba? Amen? Kaya ang tawag dito, mga kapatid, ang tawag po dito ay practical needs, tiyak na pangangailangan. Di ba? Inutusan ako, tapos yung utos sa akin, practical. Sigurado, tiyak, may criteria. Amen? Kaya ito po ang pangangailangan ni Eleazar sa oras na ito. Mahirap na pangangailangan. Parang ang hirap mangyari. Parang ang hirap matugunan. Yan din ba ang sitwasyon na kinalalagyan mo sa oras na ito, kapatid? Parang ang hirap ng sitwasyon ng kalagayan ko ngayong umaga. Practical needs. Matindi, seryoso. Amen? Paano ba to? Matutugunan. Pero alam nyo mga kapatid, ang maganda kay Eleazar, na lingkod ni Abraham, may relasyon din siya sa Diyos. Kilala niya rin ang Diyos na sinasamba ng kanyang Panginoong si Abraham. Ang Diyos ng langit, ang Diyos na buhay. Kaya alam ni Eleazar, natutulungan siya ng Diyos sa kanyang pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinupunto o pinaparating ng kwento na ito na pinag-uusapan, pinag-aaralan natin ngayong umaga, amen, pakinggan mo ito, kung ano man ang iyong kailangan, malaki man yan o maliit, marami man yan o iisa lang, yan ay mahalaga pa rin sa Panginoon. Ulitin ko, ano man ang iyong kailangan, malaki man yan o maliit, marami man yan o isa lang, yan ay mahalaga pa rin sa Panginoon. Yung problema o pangangailangan dito ni Eleazar, diba? Walang dating sa atin. Sino dito may dating sa inyo? Ha? No? Iruin mo, pastor, problemahin pa ba natin yan? Pinaghahanap siya ng asawa? Hindi ko na problema yan. Diba? Bahala na si Eleazar dyan. Diba? Kumaga sa atin, wala lang, walang dating, maliit na bagay, diba? Sa kanya, mahirap. Pero sa akin, diba? Para sa akin yan, hindi ko na po problemahin yan. Pero ito mga kapatid, lagi nating tandaan na magkakaiba tayo ng kinakaharap na problema at pangangailangan. Ulitin ko ha, magkakaiba tayo ng kinakaharap na problema at pangangailangan. Listen, mga kapatid, pwedeng yung problema at pangangailangan ng katabi mo ngayon ay maliit na bagay lang sa'yo. Pero para sa kanya, nakatabi mo ngayon, malaking bagay yun sa kanya. Amen po ba? Amen. Sa kanya, seryoso yun. At yung problema mo naman na malaki para sa'yo, mabigat para sa'yo, seryoso para sa'yo, pwedeng sa katabi mo ngayon, maliit na bagay lang yan sa kanya. Amen po ba? Amen. Pero salamat sa ating Panginoon, kagaya sinabi ko na malaki, maliit, marami, o isa lang, kakaunti lang, yan ay pare-parehong mahalaga sa ating Panginoon. Naalala ko mga kapatid, nang may lumapit sa akin na nanay, pagtapos ng service, nung nakaraang buwan lang, nagkwento siya ng kanilang kasalukuyang financial status. Sabi niya, ay malapit na silang mabankrupt at pwedeng magsara ang kanilang negosyo. Naramdaman ko yung bigat. Amen? Sa kalooban o sa puso ng nanay na ito. Alam niyo mga kapatid, nahiya ako sa sarili ko dahil ang pinoproblema ko nung panahon na yon, alam niyo kung ano? Paano kaya magliligtas pa ang Panginoon? Yun ang inisip ko. Siyempre, di ba bilang pastor, paano pa kaya magliligtas ang Panginoon? Paano pa kaya kami madadagdagan dito sa church? Amen? Pero nang marinig ko yung problema ng nanay na yon, alam niyo mga kapatid, nanliit ang problema ko. Sa akin, di ba, problema ko, paano magliligtas, paano pa kami paano pa marami tayong makilala. Pero itong nanay nito, problema niya, usapin na, kabuhayan nila. Pag nawala yun, mawawalan ito ng source of income. Pwede maapekto ng kanyang pamilya, kanyang mga anak, kanyang mga apo. Amen po ba? Naunawain niyo po ba? Amen. Mga kapatid, kaya ngayong umaga mga kapatid, ang natutunan ko, God cares about what you care about. God cares about what you care about. Ang Diyos nagmamalasakit sa kung ano, amen, ang iyong iniisip at pinagmamalasakitan sa umagang ito. Kahit na yan ay maliit na bagay lang. May mga tao kasi na ganitong paniniwala, mga kapatid. Maliit lang naman itong problema ko. Baka hindi na ito pansinin ng Diyos. Maliit lang naman itong problema ko. Baka hindi na ito pansinin ng Diyos. Amen. At isa pa, ayoko nang abalahin si Lord.
Baka busy siya. Ang dami ko pa namang pangangailangan. Oo, tama naman mga kapatid. Busy ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi niya kayang tugunin ng sabay-sabay ang lahat ng pangangailangan natin. Amen? Na para bang ang Panginoon, mamaya ka na sa Janet, si Nanay Emmy muna unahin ko. Para sa atin ng Diyos. Mamaya. One at a time lang, one at a time. No, hindi po ganoon ang Diyos. Biruin nyo, ilang bilyong tao ang nabubuhay sa mundo. Isa-isahin pa lang tayo. Teka lang, mamaya na nasa Pilipinas, nasa Amerika muna tutugunin ko pa. No! Amen? Kahit nasa panig tayo dito ng mundo, kaya ng Diyos na tugunin ang pangangailangan ng mga tao, lalo na kung yung tao na yon ay anak niya. Amen? Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya alam nyo mga kapatid, pinapaunawa sa akin dito mga kapatid, amen, na talagang nakakamangha ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Diyos na hindi gawa ng kamay ng tao. Amen. Kundi siya ang Diyos na gumawa sa atin. Amen. Amen po ba? Hallelujah! Alam nyo mga kapatid, ang Diyos nagmamalasakit sa pangangailangan mo kahit maliit yan o kahit marami pa yan. Matthew 6:31-32. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin o anong aming inumin o anong aming susuot. Sapagkat tinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano kayang kakain? Ano kayang susuotin? Ano kayang iinumin? Amen? Hallelujah. May umaga mga kapatid, di ba? Lahat naman tayo nakadamit. Isuot naman tayo. Sino hindi kumain kanina? Maliban na lang, di ba? Kung nagpa-fasting ka. Sino hindi uminom kanina ng tubig, kape? Amen? Sabi ng Panginoon, na easy. Amen? I know your needs. But first, seek me first. Di ba? Sabi ng Panginoon, relax. Amen? Sabi ng Panginoon, relax. Alam ko yan, anak. Alam ko yan. Pero Sunday ngayon, dalo ka muna sa church. Amen po ba? Amen. Praise God. Salamat ngayong umaga. Magkakasama tayo. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. So ngayong umaga, mga kapatid, maraming sinasabi mo ngayong umaga, napansin mo yung salitang batid. Alam. So, pastor, alam naman pala ng Panginoon ang pangangailangan ko. Bakit hindi pa naibigay? Sino sa inyo nag-isip ng ganun? Pastor, alam naman pala ng Diyos eh. Bakit hindi pa naibigay? Kailangan ko na nga, ngayon na mismo. Alam niyo mga kapatid, hindi yung gumagana ng ganun lang. Amen? Hindi ko alam kung nasulat ko dito, pakinggan mo ito. When you have a practical need or needs, what you have to do is ask. When you have a practical need or needs, amen, what you have to do is ask. Sa Tagalog mga kapatid, kapag mayroon kang practical, seryoso, amen, sigurado, tiyak na pangangailangan o mga pangangailangan, ang dapat mong gawin ay humingi. Ulitin ko, ang dapat mong gawin ay humingi. Ulitin ko, ang dapat mong gawin ay humingi. Amen. Kahit alam ng Diyos ang pangangailangan mo, you have to ask. Hindi yun. Alam ng Diyos, mamaya ibigay niyo. Alam ng Diyos, ang kailangan mo. You have to ask. Yun ang batas na binigay ng Bible. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo, at kayo ay bibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat tumihingi ay at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Malinaw ba ang talatang ito? Yes. Alam ng Diyos pangangailangan ko. Alam niya na yun. Kukunin niya. Oh. You have to ask. Sino dito may practical needs ngayong umaga? Yes. You have to ask. Bawat humihingi, sila ang bibigyan. Sila ang tatanggap. This is the law, amen, that was given by the Bible. Ito ang batas, ang rule na binigay ng Bible. Yes, I know your needs. Sabi ng Panginoon, but you have to ask. Amen po ba? Amen. Amen.
Sinasabi ng Bible, mga kapatid, na kung hindi tayo hingi, hindi tayo bibigyan, o hindi tayo tatanggap. Amen? Ganun ang ginawa ni Eleazar, mga kapatid. Meron siyang mahirap, seryoso, praktikal na pangangailangan, siya ay humingi sa Panginoon. Mahirap nun. Saan lugar yung pupuntahan ko, tapos tamang pamilya, tapos tamang babae, tapos kailangan sumama siya sa akin. Di ko kaya to. Amen? Alam ko na, gagawin ko. Amen? May relasyon ako sa Diyos, kilala ko ang Panginoon, tatawag ako sa Kanya. Hihingi ako sa Kanya. Alam ko, bibigyan niya ako ng tulong. Amen. Genesis 24:12, at kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoon si Abraham, hinihiling ko sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon. Amen? Parang midweek service. About success, yung ating pinag-usapan. Amen po ba? Amen? At ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Amen? Ito yung panalangin ni Eleazar. Pero ngayong umaga, mga kapatid, itong verse 12 na ito, ang panalangin ni Eleazar, o ang paghingi ni Eleazar, ay hindi lang basta paghingi. Ito po ay naglalaman ng tatlong bahagi kapag ikaw ay hihingi sa Panginoon. Itong verse 12 na ito. Una, mga kapatid, andyan din sa harapan yun, ask knowing who God is. Kapag ikaw ay hihingi, kapag ikaw ay mananalangin sa ating Panginoon, amen, kailangan ay alam mo kung sino ang hinihingian mo. Ask knowing who God is. Saan nagsimula si Eleazar? O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Amen? Hindi ito Tagalog. Ang Bible, mga kapatid, hindi ito talagang Tagalog. Amen? Ang pinagmulan ng Bible ay Hebrew. Lalo na sa Old Testament, sa panahon nila Abraham. Yung Panginoon dyan, yung Diyos, ang Hebrew name ng Panginoon ng Diyos ay Yahweh. Yun ang kanilang tawag sa Diyos sa atin, sa Pilipinas, Panginoon. Diyos. Sa English, God. Sa Hebrew, Yahweh. Amen. At dito, sinasabi, mga kapatid, ni Eleazar na, O Panginoon, O Yahweh. Amen. Ibig sabihin nito, mga kapatid, O Yahweh, na ikaw na nakakaalam ng lahat. Amen. You, God, who knows everything. Inumpisa niya doon, kinilala niya, Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Panginoon, hindi ko alam kung sino yung tamang babae na ibibigay sa iyong lingkod na si Abraham. Pero ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat. Kinilala po na dito ni Eleazar kung sino ang Diyos, kung sino ang nilalapitan niya. Mahalaga yun, mga kapatid. Baka kung kanino kayo lumalapit, amen? Kailangan, ikaw ay lumapit sa Panginoon na kailangan kilala mo kung sino siya. Lord, hindi ko alam. Pero, O Panginoon, O Yahweh, ikaw na nakakaalam ng lahat. Amen? Hallelujah. Ganon din sa ating mga kapatid. Amen? Ganon tayo, mga kapatid. Marami tayong hindi alam. Amen po ba? Amen. Sino dito ang alam mo ng lahat? Hindi. Dahil hindi natin alam ang lahat, kailangan natin ng Diyos na alam ang lahat. Amen. Amen? Ikalawa, mga kapatid, ask knowing God's will. Ito yung parang kanina sa first point. Ask knowing God's will. Humingi na kailangan ay alam mo kung anong kalooban ng Diyos. Ang sabi doon, ang kasunod na sinabi ni Eleazar, ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Amen? Sinasabi dito ni Eleazar, mga kapatid, Panginoon, kaya ko ito ginagawa dahil kalooban mo ito. Panginoon, alam ko yung inuutos sa akin, nang yung lingkod na si Abraham, na inuutos siya sa akin, kalooban mo yun, Panginoon. At yun ang aking ginagawa. Lord, nasa kalooban mo ako. Di ba? Panginoon, nangako ka kay Abraham, na dadami ang lahi niya, di ba? Alam niyo pa yung kwento? Nangako ang Diyos kay Abraham, bibigyan kita, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Pero dito sinasabi nila sa Panginoon, O Yahweh, nangako kay Abraham na dadami ang lahi niya. Pero paano dadami ang lahi niya kung di makakapag-asawa ang isa niyang anak na si Isaac? Kaya Panginoon, itong ginagawa ko, hahanapan ko siya ng asawa, kalooban mo ito Panginoon, pangako mo ito kay Abraham, hindi magkakaanak si Isaac na, isa lang siya. Kailangan niya ng partner, kailangan niya ng mapapangasawa. Di ba Panginoon, pangako mo yun sa kanya? At ngayon ito, yung ginagawa ko, kalooban mo. Kaya kapag hihingi tayo, mga kapatid, amen, lagi mong ikonekta ang hinihingi mo sa kalooban ng Panginoon. Kailangan kapag mananalangin, amen, isa sa mga dapat mong malaman. Yun nga, ang lagi tanong, kalooban ba ito ng Panginoon? Amen? Amen. Lord,
Manalangin tayo na, Lord, gusto ko yumaman. Hindi natin alam, di ba? Di ba? Your will, gusto mo yumaman, pero hindi ko alam, di ba, kalooban ba ng Panginoon? Tama ba? Amen. Kaya kahit anong panalangin, yaman ako. Di ba? Pwede ganun, di ba mga kapatid? Di ko alam, di ba? Kalooban ba ng Diyos na gano'n? Pwede. Pag nangyari sa'yo, hindi kalooban ng Diyos. Pag hindi. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Sinabi ko kanina, God prioritizes His will, not your will. Kahit anong pagpilitan mo, ito talaga gusto ko eh. Sabi ng Panginoon, hindi nga anak eh. Hindi nga yun ang kalooban ko eh. Amin po ba? Amen. Amen. O, anong pwedeng halimbawa natin dito sa panalangin, knowing as God's will? Lord, di ba kalooban mo na dapat ako ay laging nasa church? Bigyan mo po ako, Panginoon, ng trabaho na hindi maapektuhan ang aking pagdalo sa church. Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Di ba? Lord, gusto kong trabaho. Pero Lord, gusto ko yung ganun, manager, supervisor. Sabi naman ng Panginoon, pag binigay ko sa iyo, may pasok ng Sunday, hindi ka na makakatin sa... Amen? Amen. Bigyan mo naman ako ng trabaho. Lord, di ba kalooban mo na? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ikatlo, mga kapatid, ito, alam na po natin ito, ask specifically. Ulitin ko, ask specifically. Ask specifically. Amen. Specifically, Genesis 24:14. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan. Ito ay konektado pa rin sa panalangin ni Lazar. Nananalangin sa Panginoon. Pero kanyang panalangin specific. Ganito yung kanyang panalangin, no? At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo yung banga upang ako'y makainom. At kanya sasabihin, uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo. At siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Humingi si Eleazar sa Panginoon, nanalangin ng tulong si Eleazar sa Panginoon. Pero kanyang panalangin, mapapansin natin dito sa ating binasa, is specific. Ito yung sinabi niyo, ang sasabihan daw niya na, pakibaba mo yung banga. Pag nakita daw niya yung babae, pakibaba mo yung banga upang ako'y makainom. Tapos sasabihin daw ng babae, uminom ka. At painumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Kung sino daw ang magsabi ng gano'n sa kanyang babae, Lord, this is the right girl. Specific yung panalangin niya, hindi lang, Lord, hindi yung, basta nakapikit ako, Lord, pagbukas ng mata ko, kung sino babae. Grabe, Lord, galing nga. Nakatalikod, pag-ara, may bigote. Ay, iba yun. Yun ang tamang panalangin, mga kapatid. Specific. Amen po ba? Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag binasa niyo ang Bible, listen, kapag binasa niyo ang Bible ay nagtuturo ng panalangin may katiyakan. Panalangin specific. Amen? Hindi ko na nilagay dito. Actually, maraming tagpo sa Bible. Sabi ko, kaya lang, baka mapahaba kami kapag nilagay ko lahat. Kapag binasa niyo ang Bible, maraming mga tao, maraming mga lingkod ng Diyos na nung sila'y nanalangin sa Diyos, talagang specific. Magbibigay lang ako ng halimbawa kasi ito yung parang mas popular sa atin. Naalala niyo ba yung sa time ni Jesus, may bulag? Dumaan si Jesus, narinig niya, dumaraan si Jesus. Anong ginawa niya? Nagpumilit siya. Diba? Inahanap niya ang Panginoon, nagsisigaw siya, Jesus! Jesus! Anak ni David! Kapag ka sa akin! Narinig ng Panginoon yung kanyang meron siyang specific need, yung tao na yun, diba? Jesus! Jesus! Anak ni David, mabag ka sa akin. Ang daman ng Panginoon. Pangangailangan ng taong yun, specific needs, practical needs, seryoso. Ganun ng Panginoon, paglapit niya, amen. Diba? Hindi agad siya pinagaling. Nakita, okay, bulag. Pagalingin. Hindi. Alam niyo mga kapatid, anong unang ginawa ng Panginoon sa paglapit sa taong bulag? Ano ang gusto mong matanggap? Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Amen? Diba? Mga kapatid, diba? Pag ikaw ay nandun, diba? Panginoon, bulag na nga, tinanong mo pa eh. Diba? Alam nga namang maglakad yan, diba? Bulag. Lord, bulag. Siyempre, Lord, gusto niyang makakita. Pero tinanong pa rin siya ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na manggaling mismo sa kanyang bibig kung anong gusto niyang mangyari sa kanya. Amen. Ay umaga, ganun din ang tanong sa iyo ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong gusto mong matanggap? Anong pangangailangan mo?
Ask specifically. Amen? Ang ibig sabihin mga kapatid ng specific prayer ay detalyadong panalangin. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng specific prayer ay detalyadong panalangin. Hindi lang yung Lord, pagpalain mo kami. Lord, kumilos ka. Lord, tulungan mo ako. Amen? Yun ang problema mga kapatid sa ating kapanahunan. Tayo ay tamad manalangin. I love you. Tama ako o tama ako? Nasanay tayo sa kinalakihan nating relihiyon. Nalangin ako. Di ba? Panalangin na sa kanila. Tsaka yung gano'n lang panalangin. Ginoo Maria. Babae si Maria, bakit Ginoo? Tama mo ba? Amen. Yun ang alam ng panalangin, di ba? Paulit-ulit na gano'n. No, sabi ng Panginoon, anong kailangan mo? Hindi ko kailangan yung panalangin ganyan, paulit-ulit. Specifically, tell me, what do you need? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, yun ang pinagpapasalamat ko sa ating fellowship. Tayo ay tinuruan ng panalangin specific. Amen. Hindi naman po sa parang, yung parang ipinagmamalaki ko. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ako ay nananalangin, amen, minsan, yan ang mga nakakasabay ko, maabot ako 40 minutes. 50 minutes. Minsan, sinipag-sipag, isang oras. Dito! Itong lugar na to. Bakit ako umabot ng 40 minutes? Bakit ako umabot ng 50 minutes? Bakit ako umabot sa oras? Dahil ang tinuturo ng Bible ng panalangin ay specific. Alam niyo bakit tumatagal ako ng ganon? Dahil bawat pangalan ninyo mga kapatid, pinipigkis ko sa panalangin. Amen. Lord, pagpalain mo si brother, Lord, pagpalain mo si sister, sabi ng Panginoon, sino doon? Diba? Lord, pagpalain mo, Liwanag family, Sumagi family, Reyes, oh! Isa nga, tutuluyan ako na ng lawi. Amen. Lord, pagpalain mo, Panginoon, mga kabataan, si ganito, si CJ, si Julie, amen. Palain mo yung mga tatay, Panginoon. Amen. Kahit yung, alam nyo mga kapatid, kung alam ko lang, pati yung mga mahal nyo sa buhay na dinatin, kung alam ko lang pangalan nila, babanggitin ko sila sa panalangin. Amen. Asawa ni ganito, Panginoon, si brother ganito, Lord, I'm praying for brother Pedro, I'm praying for brother Enan. Specifically. Amen po ba? Kaya umabot ako. Ayun. Amen. Mga kapatid, listen, God answers specific prayers. Amen. Hindi yung, ano ba yan, diba? Palain mo, sino nga doon eh? Sino si brother na yun? Sino si sister? Kaya alam niyo paminsan, di ba? Katanong ako, ang panalangin po niyo. Pag nalaman ko rin panalangin niyo, okay, may bago akong ipapanalangin. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ano kailangan mo? Lord, kailangan ko ng pera. Sabi ng Panginoon, oh, hindi 1,000. Lord, hindi 1,000, 5,000. Hindi sinabi mo 5,000 sana. Amen. Specific eh. Lord, mga kapatid, ito sinasabi ng Bible, Lord, I need 10,000 pesos. May babayaran ako mamaya. Bakit hindi? Sabi ng Panginoon, specific eh. Lord, pagpalain mo ko. Sabi mo, okay. Yan, pinapala kita. Di ba? Lord, hindi ito eh. Hindi ka kasi nanalangin ng specific. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po ba? Pangatlo, panghuli, ngayong umaga mga kapatid, practical help. Kapag ginawa natin, yung tatlong yon, ask knowing who God is, ask knowing God's will, ask specifically, amen. Salamat sa ating Panginoon, ito yung ating matatanggap sa Kanya na tulong. Tatlo din ito. Practical help, mga kapatid. Amen. Una, amen, guidance. Supernatural guidance. Amen. Isa sa mga practical help, amen, na makukuha, matatanggap natin sa ating Panginoon, patnubay, gabay. Genesis 24:27, sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi nilayo ang kanyang habag at ang kanyang katapatan sa aking Panginoon. Nang ako ay nasa daan, papunta siya doon sa daan kung saan inutos ni Abraham, pinatnubayan ako ng Panginoon hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. Itong tagpo na ito mga kapatid, nagpapasalamat na si Eleazar. Nakita niya na dito yung mapapangasawa ni Isaac na si Rebecca. Siya ang asawa ni Isaac, si Rebecca. Amen?
Hallelujah. Di ba? Kaya na lumitaw yung pangalan ni Rebecca, di ba? Dito, verse 27, nagpapasalamat ng Panginoon, purihin ka. Amen? Nang ako'y nasa daan, pinagtubayan mo ako. May practical needs ako. Kanina hindi ko alam kung saan Panginoon. Lord, saan lugar, sinong tamang babae? Sabi ng Panginoon, relax, I will guide you. Alam niyo mga kapatid, itong guidance, amen? Isa itong napakalaking tulong na matatanggap natin sa ating Panginoon. Pagpili ng trabaho, amen, akala mo doon lang papasok sa no. Amen. Alam niyo mga kapatid, kung puhukay lang natin palalim, pati sa pagpili ng trabaho, kailangan mo ng guidance ng Panginoon. Amen. Lord, what job? Saan dito? Lord, anong kurso? Amen. Amen po ba? Maraming mga tao, di ba yung sasayang ang taon kasi hindi pala ito yung kurso eh, yung paulit-ulit tuloy, di ba? Kada isang taon, nag-shift ng course. Lord, saan dito? What course? Panginoon, anong trabaho? Pagpili ng negosyo, Lord, I need your guidance. Anong klaseng negosyo? Saan ko itatayo? Sino ang taong kukunin ko? Yes, totoo yun mga kapatid. Amen. Pati yun, hinihingi sa Panginoon. Hindi mo alam ang lahat. Amen po ba? Pero alam ng Diyos ang lahat. Kaya humingi ka ng gabay at patubay sa ating Panginoon. Amen? Sa pagpili ng mga tao na sasamahan. Uy, wala akong narinig na amen. Sa mga tao na ating sasamahan. You also need guidance sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Bible, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ito mga kapatid, ito talaga dito ko tutumbukin itong guidance. Dahil couples fellowship kagabi, kailangan mo ng guidance, lalo na pagdating sa pagpili ng mapapangasawa. Nandiyan pa po ba kayo? Siyempre, excited na yung mga nandito banda. Finish na sila. Paubayan niyo na po ito sa akin. Sa ating mga dalagita. Lalo na sa mga dalagita. Mga binata rin na narito. Guidance. Pastor, bakit mo ba laging pinagdidiinan yung pag-aasawa na yan? Amen. Siyempre, una, sabi ko nga kanina, ang kalooban ng Panginoon, meron tayong kapartner sa buhay. Amen. Hindi mabuti, amen, sa lalaki na nag-iisa. Amen. Diba nilagay sa Adan? Hindi mabuti sa lalaki na igagawa ko siya. Kanyang makakatuwang. Pag-biblical. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ang pag-asawa, sabi nga nila, ay hindi, ano nga kasabi nga? Aming susuko ng pagkakasawa. Salamat po rin. Sorry po. Yun nga, ang pag-asawa, hindi parang sa mainit na kanin ay susubo na kapag napasok ka ay... Andiyan pa po ba kayo? Lalo sa mga singles na narito. Amen? Sa mga mag-aasawa na narito. Kagabi, mga kapatid, amen. Isa pa mga kapatid, ang marriage sacred sa ating Panginoon. Amen. Hindi dapat tinatapon, hindi dapat pinababayaan, hindi dapat binawalang bahala. No. Amen. Ngayon, bakit kailangan ng guidance, mga kapatid? Kagabi lang, pinakausap si Rolin. Mahigit 1 taon pa lang silang kasal. Hiwalay na. Umatayin pa kami sa kasal na yun. Mas bata sa amin. Umatayin kami ni Rolin. Balitaan lang daw ni Rolin sa nanay. Kanugulat ako, ha? Alam nyo, mga kapatid, noon, active yun sa ministry sa church, sa Mandaluyong. Kumakanta pag 180 jam, nagdadrama. Kasabay ko pa siya. Ano nga lang sa akin, kumbaga parang little sister. Kinasal lang nung 2023. Taan namin kahapon. Iwan nung kanyang lalaki. Kasi yung lalaki ay hindi rooted sa church. Hindi rooted, hindi talaga believer. Hindi talaga tubong Potter's house. Nakilala niya sa... di ba? Mga kapatid, patotoo yun. Hindi ko po kayo yung... Si Pastor KJ sa kaligid. No! I care for you. Lalo sa mga babae na narito, I care for you. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ko yung bala ko, buhay mo yun eh. Amen? No! Alam niyo mga kapatid, naaawa ko. Iniwan daw siya pa sa lalaki, nagtago na ngayon. Paano yun? Di ba? Wala na, nakatali na sila eh.
Kaya, yung isa pa, nabalitaan niyo ba yun? No? Di ba kasi ngayon, madaling kumalat yung balita. Pinakita sa akin ng link, social media, pero tingin ko na, napakinggan nyo na yung babae na binugbog ng kanyang fencing. Kita nyo ba yung itsura ng babae na mukha? Hindi ko sinasabing mangyayari sa iyo, pero posible kapag nagkamali ka ng pagpili ng lalaki. Diyan pa po ba kayo? Diyan pa po ba kayo? Duguin dito nyo. Buti na lang, hindi pa sila mag-asawa. Kakasal pa lang. Ano pag mag-asawa pa na sila? Diyan pa po ba kayo? Sa mga ladies, mga kapatid, kung akong tatanungin nyo, hindi ako magpapasya. Hindi rin ako nagma-matchmaking. Hindi ako yung ito, papapartner ko to dito. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako pastor na nagma-matchmake. Pero, amen, ngayong umaga, as your pastor, o kung kinikilala mo akong pastor mo, I will give you advice. Kapag ikaw ay papasok na sa isang relasyon pagdating ng panahon, amen, hindi lang dapat kayong dalawa ang may relasyon sa isa't isa, kundi dapat yung iyong pipiliin, lalaki man. Kapag ikaw ay lalaki, yung babae. Kapag ikaw ay babae, yung lalaki, dapat siya, meron din siyang sarili o personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Amen? Pangalawa, mga kapatid, hindi lang dapat ikaw, sa mga babae na narito, hindi dapat ikaw lang yung mahal niya. Pastor, hindi lang dapat ako. Maliban sa'yo, dapat mahal niya rin ang Panginoon. Amen. Hindi ako dito na, Pastor, yan yung perfect marriage. Walang perfect marriage. Pero at least, kahit papaano, amen, believe me, magiging maayos ang inyong pagsasama. Amen. Pag siya connected, hindi lang ikaw mahal niya din ang Panginoon. Paano niya mamahalin ng Panginoon? Believe me kapatid, mamahalin ka ng lalaki niyo. Kasi kilala niyo, hindi ko sasaktan ito. Hindi ko lulukuhin ito. Lord, may takot ako sa iyo. Amen po ba? Amen. Amen. Mas madaling sabi, yun na nga. Tignan mo na lang yung mga may asawa na maging testimony sila sa inyo. Isang marriage na, isang pag-asawa sa nila. Gusto ko rin ng gano'n. Anong meron sa kanila? Yun! Nandiyan mo ba kayo? Amen. Guidance. Pag pumasok sa pag-asawa, wala nang atrasan. Wala nang balikan. Amen? At proud ako na sinasabi sa inyo ngayon mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Meron akong asawa at si Rolin yun. Amen. We're happy. Sorry. Mga nanay. Ano magselos? Pangalawa, practical help. God prepares circumstances. Amen? Ano naman tayo? Mababa na naman tayo. Ikalawa, God prepares circumstances. Yung ang Diyos, pag nais kanyang tulungan, ang Diyos na mismo ang gagawa ng mga paraan. Amen. Ibig sabihin nung, di ko nasunod dyan prepare circumstances, yung mga pangyayari, ibig sabihin, nasa right timing ng Diyos. Amen? Mabilis lang mga kapatid, yung ibibigay ko lang halimbawa dito, yun nga, si Eleazar, si Rebecca, Lord, saan yung babayan? Kumbaga, bago pa makarating si Eleazar doon sa balon, kung saan sila makikita na Rebecca, dahil yun ay kalooban ng Diyos, dahil nanalangin specifically si Eleazar, inayos na ng Diyos. Sa lugar na ito, dito magtatagpo si Eleazar si Rebecca. Ang Diyos ang kumilos nun. Hindi nga alam ni Eleazar Lord, saan pamilya? Sinong babae? Pero inayos lahat ng Diyos. Amen? Ngayon mga kapatid, ang ibibigay ko lang halimbawa ay yung mabilis lang, yung ating church na ito. Ating pinagtitipunan. Last 2022, mga kapatid, yung naghahanap na tayo ng church, hindi na tayo kasya doon sa Kastule, kaya napagpasyahan namin, i-release, hanap na tayo ng church, amen, madami tayo, sumisikip na tayo dito, sala lang yung pinagtitipunan natin dito. So sa madaling sabi, hanap kami ng church. Ang isa namin nakita ng church ay yung barbershop na yun dyan. Yung dapat ang church natin. Nakausap ko na yung may-ari, amen. Nagkasundo na kami, sige po, kukunin na po namin ito, magdadaw na po kami. Kaya lang, nung totoo ito mga kapatid, nung may hawak na kami na pera, pero alam niyo parang nagda-doubt ka na, parang i-down yung pera. Sige po, magda-down po kami, kukunin na po namin, pero parang
Bakit parang hindi, parang hindi ko ma-down? Sige, baka po, next week, kasi magko-conference nun. Sabi ko, baka next week po, after ng conference namin, magda-down na po kami. So, okay, kumain siya, magda-down na kami. So, kinasabado, after ng conference, mula doon sa Castule, Sabado ng gabi, inutusan ako ni Rolyn, may ata siya nun, masamang pakiramdam, pinabili niya ako ng gamot sa Mercury Drug. Dito, sa Mercury Drug. Ngayon, yung gabi ngayon, yun ay election, 2022. National election, pagka-president. Amen? 2022. Ginamit itong main road dito, ito, yung kalsada niya sa labas. Sinarado kasi may pangangampanya. Amen? So, ano nangyari? Mula doon sa Castule, yun, alam niyo naman yun, mula doon sa Castule, paglabas ko, uy, sarado yung kalsada, daming mga tao. Di ba dapat, dyan na lang ako dadaan? So, ang nangyari, dito ako umikot sa pitang ko na hindi ko naman karaniwang dinadaanan. Nakita niyo yung circumstances? Hinarangan ng Diyos yung kalsada, dyan sa Mercury, dapat dyan ako dadaan, kasi sa Mercury lang naman ako pupunta, pero, may harang, so kailangan mo lumiko. Pagdating ko dito, may nakapost niya na signage for rent. Tatawag yung atensyon ko. Amen? Parang sinasabi ng Diyos, hindi ka dyan dadaan, dito ka dadaan, amen? At pagdaan mo doon, matatawag ang atensyon mo, Timothy. At kapag natawag ang atensyon mo, kasi yan ang church na kukunin ninyo. Amen. Nakita yung circumstances? Pagkakaayos ng Panginoon, hindi yun Timothy, hindi yun dito. Kasi isa sa mga inisip namin ni Rolyn doon, lugar lang talaga siya, walang second floor. So, isa sa inisip namin, saan kami matutulog ni Rolyn, at saan ilalagay yung mga bata na maingay doon sa taas. Kumakalabog eh. Amen? So, di ba, ano kaya yun? Saan kayo ilalagay yung mga bata? Tsaka saan tayo matutulog? Amen? So, yun nga, mga kapatid, may mas magandang plano ang Panginoon. Ang Diyos ang naghahanda ng mga circumstances. Dahil kalooban ko yan, naghahanap kayo ng church, Timothy, sige, ituturo ko sa iyo. Naghahanda ko yung mga pangyayari ko saan kadadaan. Amen. Pagdating mo doon po. Isa pa mga kapatid na nagpatunay na ito'y kalooban ng Panginoon sa atin. Nung gabi ngayon, nakausap din namin yung tatay ng may-ari ng lugar na ito, si Sir Meden. Amen. Agad, nagkausap kami sa phone. Tapos, pagkatapos ng ikinalunes, sabi ko, magadaw na kami. Alam niyo, nakakatuwa mga kapatid. Pagdating namin dito, sabi niya, alam niyo, Timothy, pagkatapos yung pumunta dito, may tumawag sa akin eh. Gusto rin kunin itong lugar na ito. Kaya lang, kayo kasi nauna eh. Hindi kaya sa inyo ko binigay. May circumstances. Nasa ayos ng Panginoon. Pangalawa, may ribulto, may puon dyan sa labas. Laki. Tapos nakaayos talaga, sementado. Dahil, di ba? Alam niyo na, church natin, fellowship, you are born again Christian, ma. Siyempre, pangit naman kung may church na born again, tapos may ribulto dyan sa labas. So, Sir, last na lang po na request. Kinabahan kami kasi, di ba? Yung I believe, paniniwala nila. Di ba? Bakit yung gagalawin? Bakit nga alis eh? Diyan lang naman yun sa labas. Pwede naman dyan lang. Huwag yung pakialamanan. Pero sir, last na request na po. Nakabampa ko. Pero ang totoo na mga kapatid, bago pa kami pag-usap mo kay Sir Meden, nanalangin kami ni Rolyn doon sa bahay sa Castile. Lord, ipuin mo. Kung kalooban mo talaga ito, pati yung puon na yun, ipapatanggal mo. Ay, pagdating dito, sir, pwede po ba namin paalis po yung ano po doon, sir? Yung puon dyan sa labas? Ano nyo, walang atubili. Oo, sige yun. Walang problema. Tanggalin natin. O kinabukasan, baklas, pati yung bahay, yung gano'n. Hindi yung kinuha lang yung ano, pati yung bahay na gano'n, binaklas. Di ba, pagdating dyan, wala na. Meron yung dating gano'n, yung parang bahay nila. Binaklas lahat. So, nalaman ko, Lord, kalooban mo nga ito. Amen. Panguli na mga kapatid, pangatlo, God prepares hearts. Genesis 24:50-51 na magkagayon, sumagot sina Laban at Bethuel at sinabi, sa Panginoon ito nagmumula, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito, si Rebecca ay nasa harap mo. Dalhin mo, humayo ka, siya ay maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon. Dito si Laban, mga kapatid siya ni Rebecca. Pero dahil ginawa ni Eleazar ang ayon sa kalooban ng Panginoon, nanalangin siya specifically. Anong nangyari? Yung kapatid ni Rebecca na si Laban, wala na siyang nagawa kundi ibinigay na lang yung kanyang kapatid na hindi naman nila kilala si Eleazar. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos, kapag yan ay kailangan mo at yan ay nasa kalooban ng Panginoon, humingin kay specifically, amen, ang Diyos na mismo ang maghahanda ng puso ng mga tao na siyang ibibigay ng Diyos na makakatulong sa iyo. Amen? Hinanda dito ng Diyos ang puso ni Laban, ang puso ni Rebecca,
Sige, laban. Pasasamahin mo talaga ang kapatid mo na si Rebecca dahil siya talaga ang babaeng pinili ko na maging asawa ni Isaac. God prepares hearts. Amen? Hallelujah. Ang punto dito mga kapatid, sinabi ko na kanina, merong mga taong hinahanda ang Diyos na ibibigay sa iyo na sila ang makakatulong sa iyo at sila ang magpapala sa iyo. Amen. Totoo yun. Kailangan ka. Amen? Na may darating sa iyo na tao. Minsan hindi mo pa kilala. Sino yun? O pwedeng kilala mo. Oo, di ba? Minsan napapasabi ka, ay, sagot ka sa panalangin ko. Ito nga yung kailangan ko. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Kasi God prepares circumstances and God prepares the hearts. Amen. Ayos ng Panginoon. Yung umaga mga kapatid, bago tayo mag-altar ko, practical help. Pero kung ngayong umaga, practical needs. Amen? Alaman natin kung ano yung practical steps na dapat natin gawin. Dapat laging kalooban ng ating Panginoon. Kapag nagawa natin yun, amen, ibibigay ng Diyos ang kanyang practical help. Tulong. Prepare guidance, prepare circumstances, prepare the hearts of those people. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po magsimula lahat. Amen. Hihiling ko po ngayong umaga, kung sino man po ang first time sa umagang ito, di mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Ito ang tamang pagkakataon, hindi aksidente, na ikaw ay narito sa church. Inabot ka ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa iyo at may gustong gawin ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Tanggapin mo siya ngayong umaga. Amen? Sisihan ang ating mga kasalanan at hayaan mong Panginoon na maging hari sa iyong buhay. Amen? Meron po ba ngayong umaga? Praise God, nais mong tanggapin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Biglang po kayo dito sa harapan. Hindi po namin nais na hinis naman. Ito po'y ginawa po namin lahat ngayong umaga. Praise God. Mahal ka ng ating Panginoon, kapatid. Praise God. Sasamahan ka ni Brother Ogie. At ngayong umaga, amen, habang may tumatanggap sa ating Panginoon para sa lahat ng aking mga kapatid na narito sa church, hallelujah, I don't know exactly your needs. Amen. Yan ay mabigat. Amen. Seryoso. Hindi ko alam. Amen. Hallelujah. Pero kailangan mo talaga na siguradong hakbang. Practical steps. Lord, how? Gusto kong matugunan. Amen. Gusto kong masolusyonan. Amen. Gusto kong mag-provide ka, Panginoon. Lalapit tayo sa ating Panginoon. Amen. And believe me, kapag yan ay kalooban ng Panginoon, unahin mo ang kalooban ng Panginoon, God will guide you. God will prepare circumstances na matanggap mo ang iyong hinihingi, ang iyong hinihiling. And God prepares the hearts of those people na makakatulong, pwedeng maging tulong sa iyo. Binubuksan po natin ang ating altar habang inawit natin kanina, redeemed by the blood. Hallelujah. Thank you, Lord. Umanap tayo ng lugar. Amen. Thank you, Jesus. Dito sa harapan. Praise God. Praise God. Unahin mong kalooban ng ating Panginoon. May kailangan ka. Yes, alam niya ng Panginoon. Pero unahin mo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Because God prioritizes His will. Amen. Lord, may kailangan ako. Amen. Pero anong hakbang ang gagawin ko, Panginoon? Ang gusto ko, Panginoon, yung kalooban mo. Ang gusto ko, Panginoon, yung paraan mo. Ang gusto ko, Panginoon, yung hakbang mo. Dahil sa kalooban mo, Panginoon, yan ay sigurado. Siguradong mapapabuti ako, Panginoon. Siguradong mangyayari, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, na unawaan natin, narinig natin ngayong umaga. Amen. Alam ng Panginoon ang iyong pangailangan. Yes. Salamat sa Panginoon. Amen. But the rule of the Bible that was given, na napakinggan natin ngayong umaga, ask. And you have a practical need this morning. Amen. You have to ask specifically. Lord, this is my need. Specific. Lord, ang aking asawa, iligtas mo, Panginoon. Amen. Bigkasin mo kanyang pangalan. Specific. Lord, kailangan ko ng ganitong blessing. Specific. Hingin mo sa Panginoon. Lord, I want promotion, Lord God. Specific. Hingin mo sa Panginoon. Lord, I want job. Specific. Pero, Panginoon, trabaho na kalooban mo. Trabaho, Panginoon, na ako'y hindi mapapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, gusto kong magtayo, Panginoon, ng isang business, negosyo. Lord, teach me, Lord. Guide me. Lead me. Hallelujah.
Hallelujah, glorify your name. Marami pong salamat, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, ikaw ang Diyos na buhay. Panginoon, alam mo ang lahat, may kailangan kami. You are the Jehovah Jireh. Hallelujah, may sakit ako, Panginoon. You are the Jehovah Rapha, Lord God. Kinikilala kita kung sino ka, Panginoon. Hallelujah, you are the God who saves. You are the God who delivers. You are the God who heals. Hallelujah. You are the God who bless, Lord God. You are the God who gives, Panginoon. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Lord, tulungan mo, Diyos, mga magulangin, maging ang mga kabataan na narito, O Diyos. Hallelujah. Lord, help them sa kanilang mga personal issues sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Hallelujah. Katulad na kanilang napakinggan, maging yung pagpasok, Panginoon, sa isang relationship. Help them, Lord God. Hallelujah. I want you, Lord God, to bless them, give them wisdom, lead them, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Napakabuti mo. Dakila ka, aming amang banal. Praise God, Panginoon. Sinasabi nila sa iyo, Panginoon, ang kanilang eksaktong pangangailangan, Panginoon. Hallelujah, their practical needs. Listen to them, Lord God. Incline your ears to them, Panginoon. Have mercy, Lord God. We need you. We really need you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Touch the lives, Lord God, of these brethren, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Tayo po'y magsitayong lahat. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, nakita ko kanina, nanalangin ka, at kung nakita ko kanina, mas nakita yun ng Diyos. Amen. Hindi ko lang narinig, amen, pero narinig yun ng Diyos. Amen. Tatandaan nito, mga kapatid, practical. Diba? Word from the word practical. Sigurado, tiyak, practicality. Ito yung tamang gawin. May pangailangan ka, kailangan mo ng siguradong tulong. Kailangan mo ang Diyos dahil sigurado ang Diyos. Sigurado ang tulong ng Diyos. But first, may kailangan tayong gawin. Amen? Hindi na tayo awit. Pagtapos tayo sa isang panalangin. Amen. Hallelujah. Yumuko tayong lahat. Thank you, Lord. Panginoon, aming Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa iyong banal na trono, Panginoon Diyos. Kami po'y sama-samang lumalapit sa umagang ito, kasamang mga kapatiran, Panginoon, dito sa Pateros Church. Ako'y naniniwala, Panginoon, na yung napakinggan, Panginoon, ang kanilang mga personal, Panginoon, na prayer request, mga kahilingan sa iyo, kanilang mga partikular, O Diyos, practical na pangangailangan, Panginoon Diyos. Maliit man yon, malaki, marami man, O Diyos, o maliit, walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kahit ano, Panginoon, ay kaya mong gawin. Kahit ano, Panginoon Diyos, ay kaya mong ibigay. Basta yun ay nasa ayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming ipasok, isali ang aming sarili sa iyong kalooban sapagkat mas inuuna mo, Panginoon Diyos, ang iyong kalooban. Panginoon, marami po salamat at isa sa aming mga natutunan sa umagang ito, Panginoon Diyos, ikaw ay nagmamalasakit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa aming mga pangangailangan ay pinagmamalasakitan mo, Panginoon Diyos. Tulungan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, Lord God, na kapag kami ay nananalangin, humingi kami, Panginoon Diyos, ng panalangin may katiyakan. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Ako'y maghihintay, Panginoon, ng patotoo ng aking mga kapatid na ito na ikaw, Diyos na buhay na nasa langit, ay kumatagpo na sa kanilang mga problema, suliranin at pangangailangan. Marami pong salamat ngayong umaga, Panginoon. Ingatan mo pong bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwaywalay. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga natitirang oras sa araw na ito, Panginoon. Maging, O Diyos, sa isang panibagong linggo na amin na naman pong kahaharapin na kailangan ka namin, Panginoon. Kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa aking mga kapatid na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Amen! Praise God! Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po tayo pag-uwi at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.